Ako si Marco, isang ordinaryong lalaki na nabubuhay sa payak na pamumuhay. Sa isang mataong kalsada ng Maynila, doon nagsimula ang kwento ko. Isang umaga, habang naglalakad ako papunta sa trabaho, napansin kong may babaeng tila nawawala. Nakatayo siya sa gilid ng daan, hawak ang isang mapa na mukhang hindi niya maintindihan. Sa kabila ng pagmamadali ko, hindi ko maiwasang lapitan siya. "Excuse me," sabi ko, "mukhang naliligaw ka. May maitutulong ba ako?" Nilingon niya ako at sa kanyang mga mata ay bakas ang lungkot at pag-aalala. Siya si Lara, isang estranghera sa lungsod, nagmula sa probinsya. Ang pagpunta niya sa Maynila ay may layuning hanapin ang kaibigan niyang si Jenny na nag-iwan sa kanya ng liham. Sa liham na iyon, may isang misteryosong mensahe na tila humihingi ng tulong ngunit hindi malinaw kung ano ang ibig sabihin. Dahil sa pakikiramay, naisip kong tulungan siya. "Sige, sama ka sa akin," yaya ko. "Baka magkasama natin matuklasan kung saan siya nagpunta." Hindi ko maipaliwanag ang aking motibo, ngunit may bahagi sa akin na nag-udyok na tulungan siya. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong ang simpleng araw ko ay magiging kakaiba. Sa aming paglalakbay, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang pananahimik ni Lara. Tila may bumabagabag sa kanya. Sa bawat pagliko, bawat bagong kalsada, nararamdaman ko ang bigat ng kanyang iniisip. "Bakit mo siya hinahanap?" Tanong ko sa kanya habang kami ay naglalakad. "May alam ka ba sa nangyari sa kanya?" "Ito ang huling sulat niya," sagot ni Lara habang iniabot ang liham. Binasa ko ito. Ang mensahe ay puno ng mga cryptic na pahayag, mga simbolo na tila walang kahulugan. "Hindi ko alam ang ibig sabihin," dagdag niya, "ngunit alam kong hindi siya ligtas." Habang binabasa ko ang liham, may isang bagay na pumasok sa isip ko. Ang ilang simbolo ay pamilyar, tila nakita ko na ito sa isang libro na nabasa ko noon. Ngunit bago ko pa man maipahayag ang aking iniisip, isang matandang lalaki ang lumapit sa amin. "Hinahanap niyo ba si Jenny?" Tanong niya sa isang mababang boses. Nagulat kami ni Lara. "Paano niya nalaman?" "Oo, paano mo nalaman?" Sagot ko, puno ng pagtataka. "Alam ko kung saan siya," sagot ng lalaki. "Ngunit hindi kayo makakadating sa kanya nang hindi niyo alam ang panganib." Nang marinig namin iyon, parang may bumalot na takot sa amin. Sino ba ang lalaking ito? Ano ang alam niya? Sa gitna ng aming pag-uusap, bigla niyang iniabot sa amin ang isang piraso ng papel. "Ito ang susi," sabi niya. "Ngunit mag-ingat kayo. Hindi niyo alam kung ano ang maaaring mangyari." Habang hawak ang papel, nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Sa isang saglit, ang aming simpleng paglalakbay ay naging isang mapanganib na misyon. "Ano ang gagawin natin?" Tanong ni Lara, bakas ang takot sa kanyang tinig. "Susundan natin ang lead na ito," sagot ko, puno ng determinasyon. "Ngunit kailangan nating maging handa. Hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa atin." Sa puntong iyon, alam kong hindi na ito isang ordinaryong araw. Ang lihim ng kaibigan ni Lara ay nagdala sa amin sa isang landas na puno ng misteryo at panganib. Ngunit sa kabila ng takot, naramdaman ko ang kakaibang sigla. Ito na ang simula ng isang kwento na hindi ko inaasahan. Sa dilim ng gabi, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, nakaupo kami ng estranghirang si Lila sa loob ng isang makipot na coffee shop sa kanto ng kalye. Pareho kaming basang-basa at nanginginig mula sa lamig, ngunit hindi namin alintana ang aming sitwasyon. Ang aming mga mata ay nagtatagpo sa gitna ng singaw ng umuusok na tasa ng kape at sa mga kislap ng liwanag mula sa mga dumaraang sasakyan sa labas. "May alam ka bang tungkol sa lihim na ito?" Tanong ni Lila habang pinipisil ang kanyang tasa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at alam kong may lalim ang kanyang katanungan. Ang totoo, hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko.
ngunit nararamdaman kong mahalaga ito para sa atin. Sagot ko, sinusubukang basahin ang kanyang reaksyon. Ang lihim na iniwan ng aming kaibigan ay tila isang puzzle na pilit naming binubuo. Nakita ko ang isang sulok ng papel na lumilitaw mula sa kanyang bulsa. Ano yan? Tanong ko. Ito ang iniwan ni Tom bago siya nawala. Sagot ni Lila. Ibinuka ang papel at ipinakita sa akin. Isang piraso ng mapa na may mga kakaibang marka. Bigla kong naalala ang isang imbitasyon na ipinadala sa akin ni Tom 1 linggo bago siya nawala. Isang imbitasyon sa isang lumang mansyon sa labas ng bayan na hindi ko binigyang pansin. Pareho kami ni Lila na nagtitigan at sa isang iglap, nauunawaan namin ang kailangan naming gawin. Pumunta kami sa mansyon kinabukasan gamit ang mapa na iniwan ni Tom. Sa labas, mukhang isang abandonadong gusali ito, ngunit alam naming may mahalagang lihim na nakatago sa loob. Habang kami papalapit, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila bumabalot sa amin ng misteryo. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at sa kabila ng takot, pumasok kami. Sa loob, ang mansyon ay puno ng alikabok at mga lumang kasangkapan. Ang ilaw mula sa labas ay sumisilip sa mga basag na bintana, nagbibigay liwanag sa mga sulok na tila may nakatago. Naglakad kami papunta sa isang malaking silid na tila dating silid aklatan. Sa isang dulo, may isang lumang mesa na puno ng mga papel na tila iniwanan ng pagmamadali. Habang iniisa-isa ni Lila ang mga papel, may narinig kaming tunog mula sa likod ng isang lumang bookshelf. Agad kaming lumapit at sa likod nito may natagpuan kaming isang lihim na pintuan. Ang puso ko ay bumilis sa kaba at excitement. Ano kaya ang nasa likod nito? Binuksan namin ang pintuan at sa loob, isang maliit na silid ang naglalaman ng mga lumang litrato at dokumento. Sa gitna ay isang maliit na kahon na may kandado. Ito siguro ang hinahanap natin, sabi ni Lila habang sinusubukan niyang buksan ang kahon. Ngunit hindi ito basta-basta mabuksan. Nagpatuloy kami sa paghalughog at sa ilalim ng mga lumang aklat, natagpuan ko ang isang susi na tila akma sa kahon. Nang buksan namin ito, isang maliit na notebook at isang piraso ng papel ang nasa loob. Ang notebook ay puno ng mga tala ni Tom tungkol sa isang grupo na tila may kinalaman sa kanyang pagkawala. Sa papel naman ay isang listahan ng mga pangalan, kabilang ang pangalan ko at ni Lila. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Lila, takot na takot. Bakit kasama ang pangalan natin? Bago pa kami makapag-isip, may narinig kaming mga yabag papalapit sa silid. Agad kaming nagtago sa likod ng isang malaking cabinet. Ang pintuan ng mansyon ay bumukas at may mga anino ng ilang tao ang pumasok. Siguraduhin ninyong walang makakakita sa mga dokumentong ito, sabi ng isa sa kanila. Hindi namin maaninag ang kanilang mga mukha, ngunit alam naming delikado kami. Habang tahimik kaming nagtatago, naramdaman ko ang panginginig sa kamay ni Lila. Sa kabila ng takot, hinawakan ko siya, sininyasan na kailangan naming makaalis bago pa kami mahuli. Sa isang iglap, nagdesisyon kaming kumilos. Dahan-dahan kaming lumabas mula sa likod ng kabinet at sa pinakamabilis na paraan na kaya namin, tumakbo kami palabas ng mansyon. Sa aming pagtakbo, narinig namin ang sigaw ng mga estranghero ngunit hindi kami lumingon. Tumakbo kami sa kakahuyan patungo sa kaligtasan na tila walang kasiguraduhan. Nang kami makalayo, hingal na hingal kaming huminto sa isang lumang daan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagkatitigan kami ni Lila, puno ng takot at pag-aalala. May mas malalim na lihim dito, sabi ko habang iniisip ang mga pangalan sa papel. Kailangan nating malaman ang katotohanan. Ngunit hindi ko alam kung sino ang pwede naming pagkatiwalaan. Sa likod ng aming mga isip, ang tanong ay nananatili. Ano ang koneksyon namin sa pagkawala ni Tom at bakit tila kami ang susunod na target? Sa kabila ng pagod na aking nararamdaman,
Ang adrenalinang dulot ng mga pangyayari ay patuloy na dumadaloy sa aking katawan. Ang mga hakbang ko ay nagmamadali habang iniisip kung paano ko maipapaliwanag kay Elena ang natuklasan ko. Hindi ko alam kung paano siya makakatugon sa mga balita, ngunit ang alam ko ay kailangan kong ipakita sa kanya ang mga ebidensyang natagpuan ko. Nang makarating ako sa lugar kung saan kami nagkasundong magkita, nakita ko siyang nakaupo sa isang bench. Ang kanyang mga mata ay tila nagmamasid sa bawat tao na dumadaan. Sa ilalim ng liwanag ng street lamp, kita ko ang kanyang pagkabahala. Nagsimula akong maglakad palapit sa kanya. Ang bawat yapak ko ay tila sinasabayan ng tibok ng aking puso. Elena, ang tawag ko sa kanya. Agad siyang tumingala at kahit sa dilim, kita ko ang kanyang pag-aalala. Ano ang natuklasan mo? Tanong niya, walang paligoy-ligoy. May kailangan kang makita, sagot ko, sabay abot ng isang envelope na naglalaman ng mga larawan at dokumento. Ang mga ito ay natagpuan ko sa lumang apartment ni Marco, ang kaibigan niyang matagal nang nawawala. Pinagmasdan ko siya habang isa-isa niyang tiningnan ang mga nilalaman ng envelope. Ang mga larawan ay nagpapakita ng mga lihim na pagpupulong ni Marco sa isang grupo ng mga taong hindi namin kilala, mga transaksyon na tila may kinalaman sa mga bagay na hindi ka nais-nais. Sa isang sulat kamay na dokumento, naroon ang isang plano na may mga detalye tungkol sa isang operasyong tila ilegal. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat ng ito sa kanya, ngunit alam kong may mas malalim na dahilan kung bakit nawala si Marco. Mukhang may tinatago si Marco na hindi natin alam. Sabi ko, pilit na ipinapaliwanag ang sitwasyon. Ngunit bakit? Ano ang kanyang motibo? Tanong ni Elena. Ang kanyang tinig ay puno ng pagdududa at takot. Hindi ko alam, ngunit kailangan nating alamin. Maaari itong maging dahilan kung bakit siya nawala, sagot ko. Sinubukang ipakita ang aking determinasyon na mahanap ang sagot. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ngunit may bahagi rin ng kanyang kalooban na tila handang makipagtulungan. Alam kong mahirap ito para sa kanya, ang malaman na ang kaibigan niyang si Marco ay may lihim na hindi niya alam. Paano natin ito sisimulan? Tanong niya, tila handa nang harapin ang anumang pagsubok. Sa mga dokumentong ito, may mga pangalan at lugar na maaaring puntahan. Kailangan nating hanapin ang mga taong ito at alamin kung ano ang koneksyon nila kay Marco. Sagot ko, iniabot ang isang papel na may listahan ng mga pangalan. Napagkasunduan naming simulan ang paghahanap sa pamamagitan ng pagbisita sa isa sa mga lugar na nakalista. Habang nasa kotse, tinatanaw ko ang mga ilaw ng lungsod na tila nagiging bahagi ng isang masalimuot na kwento. Ang bawat kanto ay tila may kwentong nais ikwento. Ngunit ang kwento naming dalawa ay puno ng misteryo at panganib. Nang makarating kami sa unang lokasyon, isang lumang warehouse at sa gilid ng lungsod, ang aking kaba ay lalong tumindi. Alam kong maaaring ito ang simula ng isang mas malaking panganib. Ngunit ang pagnanais na malaman ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa takot. Habang lumalapit kami sa pintuan, narinig namin ang mga boses mula sa loob. Nagkatinginan kami ni Elena, nagtataka kung ano ang aming susunod na hakbang. Bago pa man kami makagawa ng desisyon, biglang bumukas ang pinto at may lalaking lumabas. Ang kanyang mukha ay puno ng sorpresa nang makita kami. Anong ginagawa ninyo rito? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagdududa at galit. Hindi namin alam kung paano sasagot, ngunit bago pa man kami makapag-isip, biglang lumabas ang isang grupo ng mga tao mula sa loob. Ang kanilang mga mata ay tila nagsusuri sa aming bawat galaw. Nagtatanong lang kami tungkol kay Marco. Sagot ni Elena, sinubukang maging kalmado sa kabila ng tensyon. Walang Marco dito. Umalis na kayo bago pa maging problema ito. Sagot ng lalaki, ang kanyang boses ay tila isang babala.
Bago pa man kami makaalis, naramdaman kong may humawak sa aking braso. Ang higpit ng pagkakahawak ay tila nagpapahiwatig ng panganib. Sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na bakal ng baril na nakatuon sa aking tagiliran. Elena, sigaw ko, ngunit ang kanyang pangalan ay tila lumulutang sa hangin, nawawala sa ingay ng paligid. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong naipit kami sa isang kwentong hindi namin inaakalang magiging bahagi kami. Ang tanging tanong na naiwan sa aking isipan ay kung paano kami makakaligtas sa sitwasyong ito. Sa likod ng aming pagnanais na malaman ang lihim ni Marco, ang panganib na dulot nito ay tila nagiging mas malapit sa aming realidad. At sa likod ng bawat pag-iwas, may namumuong tanong. Ano ang tunay na lihim na itinatago ni Marco? Sa dilim ng gabi, ang mundo ay tila puno ng mga tanong na naghihintay ng kasagutan. Ngunit sa ngayon, kami ay naipit sa isang cliffhanger na hindi namin alam kung paano malalampasan. Sa paglalakbay namin ni Elena, unti-unti naming nalalaman kung gaano kalalim ang pagkakalubog namin sa lihim ni Miguel. Ang dating simpleng pag-uusap sa kapehan ay nauwi sa pag-uusisa sa isang misteryo na hindi namin inaasahan. Habang umaandar ang kotse sa tahimik na kalsada, nararamdaman ko ang halo ng kaba at pananabik sa aking dibdib. Hindi ko mawari kung ano ang susunod, ngunit alam kong hindi kami maaaring umatras. Rafael, tingnan mo ito, sabi ni Elena habang inaabot sa akin ang isang lumang notebook na may mga pahina na tila sinulat ng pagmamadali. Kinuha namin ito mula sa apartment ni Miguel na tila iniwanan niya ng walang paalam. Ang mga pahina ay puno ng mga pangalan, lugar at petsa. Lahat ay may kaugnayan sa isang samahan na hindi namin pa naririnig. Alam mo ba ang tungkol dito? Tanong ko habang sinusuri ang bawat detalye. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tumingin siya sa malayo, tila nag-iisip ng malalim. Hindi ko alam, Rafael, pero malinaw na hindi ito simpleng samahan. Mukhang may kinalaman ito sa mga malalaking tao. Nagpatuloy kami sa pagmamaneho hanggang sa makarating kami sa isang maliit na bayan na tila pinagtataguan ng panahon. Ang kapaligiran ay sinasabayan ng malamlam na liwanag ng dapit hapon. Ang hangin ay may halong amoy ng asin at lupa na nagbibigay sa akin ng kakaibang pakiramdam ng kalungkutan at hiwaga. Dito kami inaasahang makakahanap ng kasagutan o kahit man lamang pahiwatig kung ano ang nangyari kay Miguel. Nagtungo kami sa isang lumang library na matagal nang hindi napupuntahan ng mga tao. Ayon sa mga nota ni Miguel, dito raw matatagpuan ang susi sa pag-unawa sa samahan. Sa loob, naroon ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang mesa, nakasuot ng salamin at tila abala sa pagbabasa ng isang makapal na libro. Patawad po, maaari ba kaming magtanong? Tanong ni Elena habang lumalapit sa kanya. Tumingin siya sa amin, ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan na tila nakikita ang aming mga kaluluwa. Ano ang hanap ninyo, mga binibini at Ginoo? Ipinakita namin ang notebook ni Miguel at sa sandaling iyon, nakita ko ang pagkagulat sa kanyang mukha. Ang samahan, bulong niya. Matagal ko nang hindi naririnig ang tungkol diyan. Inisip ko kung paano namin siya mapapapayag na magbahagi ng impormasyon. Kailangan namin ito para sa kaibigan namin. Nawawala siya at ito lamang ang palatandaan na iniwan niya sa amin. Tumango ang matanda at pagkatapos ay tumayo. Sumunod kayo sa akin. Dinala niya kami sa likod ng library sa isang kwarto na puno ng mga lumang dokumento at mga litrato. Dito, sa pagitan ng mga alikabok at amoy ng lumang papel, natuklasan namin ang isang litrato ni Miguel kasama ang ilang kilalang tao, mga politiko, negosyante, at ibang mga individual na tila may malaking impluensya sa bansa. Hindi namin alam na ganito kalalim ang koneksyon ni Miguel, bulong ni Elena habang tinitingnan ang bawat mukha sa litrato. Iyan ang problema, sabi ng matanda. Kapag napasok ka sa kanilang mundo, mahirap nang makalabas
At kung ang kaibigan ninyo ay may alam na hindi dapat, baka iyon ang dahilan ng kanyang pagkawala. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita, ngunit hindi kami pwedeng umatras. Kung anuman ang lihim na iyon, kailangang malaman namin, hindi lamang para kay Miguel, kundi para na rin sa aming sariling kaligtasan. Habang papalabas kami ng library, isang tawag ang dumating sa telepono ni Elena. Rafael, hindi ko kilala ang numero. Sabi niya, nag-aalangan kung sasagutin ba o hindi. Sagutin mo, sabi ko, pakiramdam ko ay mahalaga ito. Sa pagangat niya ng telepono sa kanyang tainga, nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa pag-aalinlangan tungo sa pagkabigla. Miguel? Tanong niya, halos pabulong. Hindi ko alam kung paano, ngunit naririnig ko ang boses ni Miguel sa kabilang linya, pabulong din. Elena, Rafael, mag-iingat kayo. Hindi ito ang iniisip ninyo. Bago pa siya makapagpatuloy, biglang naputol ang tawag. Tumigil kami sa gitna ng kalsada, hindi makapaniwala sa nangyari. Siya ba talaga iyon? At bakit niya kami binalaan? Sa likod ng aming pag-aalala, nararamdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa amin ng misteryo. Sa oras na iyon, alam namin na hindi ito ang wakas. Sa halip, isa lang itong simula ng mas malalim pang paglalakbay patungo sa lihim ni Miguel. Isang lihim na maaaring magbago sa aming buhay magpakailanman. Nang magising ako kinabukasan, ang una kong naisip ay si Lara, ang estrangherang babaeng nagdala ng kakaibang pag-aalala sa aking buhay. Kahapon ay pinuntahan namin ang apartment ng kaibigan niyang si Marco, na sa hindi inaasahang pagkakataon ay tila naging sentro ng misteryo ng buhay ko. Ang mga natuklasan namin doon ay tila mga piraso ng puzzle na hindi ko pa maayos. Nagpatuloy ang pag-iisip ko habang naglalakad ako patungo sa coffee shop kung saan kami nagkasundong magkikita ni Lara. Sa loob ng ilang araw na pagkakakilala namin, naramdaman kong may koneksyon kami na higit pa sa simpleng pagkakaibigan. Parang may lakas na humihila sa akin upang tulungan siya kahit hindi ko lubos na naiintindihan ang dahilan. Pagpasok ko sa coffee shop, agad kong nakita si Lara na nakaupo sa sulok. May hawak na papel at tila malalim ang iniisip. Lumapit ako at naupo sa harap niya. May bago ka bang natuklasan? Tanong ko, sabay tingin sa papel na hawak niya. Tumitig siya sa akin at kitang-kita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. May nakuha akong email mula kay Marco. Luma na ito, pero importante. Mukhang may kinalaman ito sa isang lihim na proyekto na pinagtatrabahuhan niya. Hindi ko lang alam kung sino ang mga tao sa likod nito. Kinuha ko ang papel at binasa ang email. Ang mga salitang naroon ay hindi ko lubos maunawaan, pero may mga code na tila naglalaman ng impormasyon. Bakit hindi natin subukang i-decode ito? Suhestiyon ko. Tumango si Lara at nagpasya kaming pumunta sa library upang maghanap ng mga libro tungkol sa cryptography. Habang naglalakad kami patungo sa library, naramdaman kong may mga matang nakamasid sa amin. Sinubukan kong iwasan ang pakiramdam na iyon, ngunit hindi ko maalis ang pag-aalala. Lara, may napapansin ka bang kakaiba? Tanong ko na nagbabaka sakaling pareho kaming nakaramdam ng panganib. Oo, parang may sumusunod sa atin, bulong ni Lara at naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Binaling ko ang tingin sa paligid, ngunit wala akong nakita. Gayunpaman, nagmamadali kaming pumasok sa library, umaasang ang mga sagot sa aming mga tanong ay naroon. Sa loob ng library, nagsimula kaming maghanap ng mga libro tungkol sa cryptography. Habang patuloy kami sa paghanap, hindi ko maiwasang mapansin ang isang lalaking nakaupo sa isang mesa na tila abala sa kanyang laptop. Minsan ay tumitingin siya sa direksyon namin na para bang may sinusubaybayan siya. May ideya ka ba kung paano natin ito masisimulan? Tanong ni Lara, bumabalik ang atensyon ko sa papel na hawak namin.
Siguro kailangan natin ng isang tao na may kaalaman sa ganitong bagay. Sabi ko, baka may makilala kang taong makakatulong sa atin. Napaisip si Lara saka nagtanong, bakit hindi tayo maghanap ng isang expert online? Baka may mga forum o website na makakatulong sa atin. Pumayag ako sa ideya niya at nagpasya kaming bumalik sa apartment niya upang subukan ang online approach na ito. Sa paglabas namin ng library, muli kong naramdaman ang presensya ng lalaking nasa loob kanina. Sumusunod siya sa amin at hindi ko alam kung ano ang intensyon niya. Pagdating namin sa apartment ni Lara, agad kaming nagbukas ng laptop at nagsimulang mag-research. Ilang oras na ang nakalipas, ngunit wala pa rin kaming makitang konkretong sagot. Bakit kaya tila lahat ng impormasyon tungkol dito ay parang tinatago? Tanong ni Lara, halatang naiinis at nababahala. Bago ko pa man masagot ang tanong niya, biglang may kumatok sa pinto. Nagkatinginan kami, parehong nag-aalangan kung sino ang nasa likod nito. Sino kaya iyon? Tanong ni Lara, habol ang kaba sa kanyang boses. Lumapit ako sa pinto at dahan-dahang binuksan ito. Ang lalaking nakita namin sa library ang nasa labas, may hawak na envelope. Pasensya na kung medyo nakakatakot ang dating ko, sabi niya, pero kailangan ko kayong kausapin tungkol sa bagay na ito. Nagulat kami ni Lara at hindi alam kung paano sasagot. Pumasok siya sa loob at iniabot sa amin ang envelope. Ako si Daniel, matagal ko nang pinag-aaralan ng proyekto ni Marco. May mga taong gustong makuha ang impormasyon na hawak ninyo. Naguluhan kami ni Lara sa sinabi niya. Ano ang nilalaman nito? Tanong ko sabay tingin kay Daniel. Buksan ninyo pero mag-ingat kayo. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayo matutulungan. Binuksan namin ang envelope at ang nakita namin ay isang mapa na may markang pula sa isang lugar na hindi namin alam. Sa likod nito, may mga nakasulat na coordinates na tila isang lokasyon. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Lara habang hawak ang mapa. Iyan ang susi sa lahat ng ito, sagot ni Daniel, sabay tingin sa amin ng seryoso. Pero hindi niyo ito dapat ipagbigay alam kahit kanino. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang babala. Sa likod ng mapa, may isang salitang nakasulat. Isang salitang hindi ko inaasahang makikita. Kaibigan. Sino ang kaibigan? At ano ang koneksyon nito kay Marco? Sa paglabas ni Daniel, iniwan niya kaming may mas maraming tanong kaysa sagot. Ang lihim ni Marco ay tila mas malalim pa kaysa sa inaakala namin at ang mga susunod na hakbang namin ay maaaring magdala sa amin sa panganib na hindi namin inaasahan. Sa kabila ng malamig na hangin na lumalampas sa mga puno, patuloy akong naglakad sa tabi ni Elisa. Ang gabi ay tila umabot sa kasukdulan ng kadiliman nito, na para bang ang buwan ay nagpasyaring magkubli sa likod ng makapal na ulap. Hindi ko alam kung paano kami napunta sa sitwasyong ito. Dalawang estranghero na tila nakatali sa isang lihim na hindi namin lubos na nauunawaan. Ang tanging alam ko ay hindi kami makakaalis hanggat hindi namin natutuklasan ang katotohanan. Sigurado ka bang dito mo nakita ang marka? Tanong ko kay Elisa habang sinisiyasat namin ang lugar na sinabi niyang huling nakita niya ang kaibigan niyang si Marco. Tumango siya bagaman may bahagyang pagdududa sa kanyang mga mata. Oo, dito mismo sa ilalim ng lumang punong iyon. Sabi niya sa akin, kung may mangyari man sa kanya, dito ko siya dapat hanapin. Ang punong iyon ay tila may iba pang kwento na hindi pa namin nalalaman. Ang mga ugat nito ay nakabaon ng malalim sa lupa at ang mga dahon ay tila bumubulong ng mga lihim sa hangin. Nagpatuloy kami sa paghahanap, umaasang may matuklasan na magbibigay liwanag sa misteryo ng pagkawala ni Marco. Habang sinusuri namin ang paligid, bigla kong napansin ang isang bagay na kumikinang sa liwanag ng aking flashlight. Isang maliit na kahon ang nakabaon sa lupa
halos natatabunan ng mga tuyong dahon. Agad kong tinawag si Eliza na ngayon ay tila kasing excited ko na rin. Binuksan namin ang kahon at nakita ang mga lumang litrato, mga sulat, at isang maliit na diary na halatang pagmamay-ari ni Marco. Sa bawat pahina ng diary ay may mga kwento ng kanyang buhay, mga pagkatakot at mga lihim na hindi niya kailanman naisip na ibabahagi sa iba. Ngunit ang huling pahina ang nagbigay sa amin ng kakaibang kaba. Kung nababasa mo ito, nangangahulugan na natagpuan mo ang kahon. Alam kong hindi mo inaasahan ang lahat ng ito, pero may bagay na dapat mong malaman. Ang simula ng sulat ni Marco. Habang binabasa ko ang mga susunod na linya, naramdaman ko ang pag-igting ng sitwasyon. Ang sulat ay naglalaman ng detalye tungkol sa isang grupo na nagtatago sa likod ng mga mapagkawang-gawang gawa. Ang grupo ay may koneksyon sa ilang ilegal na gawain at si Marco ay tila nahuli sa gitna ng lahat. Hindi niya alam kung sino sa mga kaibigan niya ang pwedeng pagkatiwalaan, kaya't nagpasya siyang magtago at mag-iwan ng mga pahiwatig sa amin. Ang mga estrangherong hindi niya inaasahan magiging bahagi ng kanyang kwento. Eliza, kailangan nating maging maingat. Hindi natin alam kung sino ang maaaring nakakaalam na nandito tayo. Bulong ko habang iniimpake ang mga ebidensya. Tumango siya, kitang-kita ang takot at pag-aalala. Pero kailangan nating ituloy ito. Kung hindi, paano natin matutulungan si Marco? Sa puntong iyon, napagtanto ko kung gaano kalalim ang pagkakaibigan na nabuo sa pagitan namin. Isang samahan na itinulak ng pangangailangan at pag-asa. Hindi namin alam kung saan kami dadalhin ng lihim na ito, pero alam kong hindi kami susuko hanggat hindi namin nalalaman ang buong katotohanan. Nagpasya kaming bumalik sa bayan, dala ang kahon at ang mga lihim na isinulat ni Marco. Ngunit habang papalayo kami, napansin kong may mga anino sa likuran namin. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang ba ito o may nanonood talaga sa amin. Ang kaba ay lalong lumakas at nagmadali kaming umalis sa lugar na iyon. Pagdating namin sa isang lumang bahay sa gilid ng bayan, kung saan ligtas kaming makakapagtago, naisip ko ang maaaring mangyari sa amin. Ang lihim na ito ay tila mas malaki kaysa sa inaakala namin at hindi ko maiwasang magtanong kung ano ang susunod na hakbang. Ngunit bago ko pa man masagot ang tanong na iyon, isang malakas na tunog ang pumukaw sa amin. Isang pinto ang bumukas at sa dilim, isang tao ang lumitaw. Isang kakilala na hindi namin inaasahan, isang mukha na hindi namin inasahan makikita sa ganitong sitwasyon. Ang kanyang ngiti ay tila puno ng misteryo at ang kanyang mga mata ay tila alam ang bawat lihim na aming natuklasan. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos, bagkus ito ay nagsisimula pa lamang. Ang twist ay hindi sa kung ano ang natuklasan namin, kundi kung sino ang tunay na nasa likod ng lahat ng ito. Hindi ko maipaliwanag ang kaba na bumalot sa akin nang makarating kami ni Elise sa lumang bahay na itinuro ni Miguel. Matapos ang ilang araw ng pagsasaliksik, ito ang tanging lugar na may koneksyon sa lihim ng kaibigan namin. Isang kaibigan na nagkakilala kami dahil sa misteryosong pag-iwan niya ng mga pahiwatig na tila palihim na humihingi ng tulong. Ang bahay ay tila pinabayaan na ng panahon, puno ng mga agiw at bakas ng kalumaan. Ang mga bintana nito ay nababalot ng alikabok. Ang mga pinto'y umaangat ang pintura at ang hangin sa paligid ay may halong lamig na tila may bitbit na panganib. Nakasisiguro ka bang dito nga tayo pupunta? Tanong ni Elise. Ang tinig niya ay umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Nasa gilid ng bintana siya, pinagmamasdan ng lugar na tila isang higanteng anino sa harap namin. Tumango ako bilang tugon. Ito ang huling pahiwatig ni Miguel. Ang sabi niya, dito raw natin matatagpuan ang kasagutan. Pumasok kami, dahan-dahan ang bawat hakbang, takot na makagawa ng kahit anong ingay.
Ang loob ng bahay ay mas masalimuot kaysa sa inaasahan ko. Ang bawat sulok ay puno ng mga lumang kasangkapan na tila may sariling kwento. Ang mga dingding ay may mga nakasulat na pahayag, mga salitang hindi ko maipaliwanag, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanilang kahulugan. Sa gitna ng sala ay may isang lumang mesa at sa ibabaw nito ay isang kahon na tila yari sa kahoy na naglalaman ng mga papel. Lumapit ako at naramdaman ko ang pagtahimik ng paligid na para bang ang oras ay tumigil. Anong laman niyan? Tanong ni Elise, na ngayon ay nakatayo na sa tabi ko. Ang mga mata niya ay puno ng kuryosidad. Binuksan ko ang kahon at tumambad sa amin ang mga sulat na yari sa lumang papel. Ang mga liham ay tila sulat kamay, ang tintang ginamit ay kumupas na sa paglipas ng panahon. Pinili ko ang isa at binasa ng malakas, ang tinig ko'y bahagyang nanginginig sa kaba. Minamahal kong Miguel, alam kong malaki ang panganib na dinadala ng lihim na ito, ngunit nais kong malaman mo na ang katotohanan ay hindi magtatapos dito. Napatingin kami sa isa't isa ni Elise. Ang pangalan ni Miguel ang nakasulat, ngunit ang nilalaman ay tila may mas malalim na kahulugan. Parang isang babala, isang mensahe na hindi namin lubusang maunawaan. Nagpatuloy kami sa pagbabasa, bawat liham ay may bahid ng takot at pag-asa. Mga pahiwatig na nag-uugnay sa isang masilimuot na kwento, isang kwento ng pagtakas, pagtatago at pag-asa. Hanggang sa dumating kami sa huling liham, ang sulat na tila na iba ang tono, mas matindi, mas puno ng emosyon. Elise, sabi ko, halos humihinto ang tibok ng puso ko. Kailangan mong makita ito. Lumapit siya at sabay naming binasa ang huling mensahe. Sa oras na mabasa mo ito, alam kong nahanap mo na ang daan. Ngunit mag-ingat. Dahil ang lihim na ito ay hindi lamang para sa kaibigan, kundi para sa iyo rin. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa aming isipan. Ang pag-aalinlangan ay parang nagiging mas matindi. Ano ang ibig sabihin ng mensaheng iyon? Bakit kami ang tinutukoy? Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng isang bagay na bumagsak sa itaas na palapag. Isang tunog na nagpagising sa aming mga pandama. Napatingin kami sa hagdan, ang dilim ay tila nag-aanyaya. Ngunit may kasamang panganib. Kailangan nating umakyat, sabi ni Elise, ang tinig niya ay puno ng determinasyon. Sa kabila ng takot, nagdesisyon kaming umakyat. Dahan-dahan, ang bawat hakbang ay tila isang pagsusulit ng aming lakas ng loob. Nang makarating kami sa itaas, tumambad sa amin ang isang silid na puno ng mga larawan, mga litrato ng iba't ibang tao, ngunit isa ang nagdulot sa akin ng pagkabigla. Nandito ang litrato ni Miguel, bulong ko, ang mga mata ko ay hindi makapaniwala. Ngunit higit pa sa lahat, ang huling litrato ang nagbigay ng mas matinding pangingilabot. Isang larawan ng isang batang lalaki at babae, magkahawak kamay, at sa likod ng larawan ay may nakasulat, "Ang lihim ay hindi nagtatapos sa pagkakaibigan. Ito ay simula ng isang mas malaking kwento." Sa sandaling iyon, naramdaman namin ang pag-uga ng sahig at bago pa man kami makagawa ng kahit anong hakbang, narinig namin ang pagkalabog ng pintuan sa ibaba. May tao sa bahay na ito at ang katotohanan ay hindi namin maiiwasan. Ang kwento ng dalawang estranghero ay hindi lamang kwento ng pagtulong sa kaibigan, kundi kwento ng pagkakaibigan na higit pa sa inaasahan namin. Isang kwento ng misteryo na hindi namin akalain ay may koneksyon sa aming sariling buhay. Sa isang malamig na umaga, habang ang hamog ay bumabalot sa paligid, muli kong naramdaman ang pagkabalisa. Naglalakad ako sa makipot na daanan ng parke na tila ba ang bawat hakbang ay nagdadala sa akin sa isang hindi maipaliwanag na misteryo. Hindi ko pa rin lubos maisip kung paano kami nagkaisa ng babaeng estranghero, si Clara, para sa isang lihim na iniwan ng aming kaibigan, isang lihim na nagtulak sa amin
sa landas ng hindi inaasahang pakikipagsapalaran. Hindi pa kami lubos na magkakilala ni Clara. Sa katunayan, kakaunti lamang ang aming nalalaman tungkol sa personal na buhay ng isa't isa. Subalit, sa kabila ng aming pagiging estranghero, nagawa naming bumuo ng isang kakaibang samahan bunga ng kwento ni Alex, ang kaibigan naming nag-iwan ng mga pahiwatig bago siya nawala. Nang araw na iyon, nagpasya kaming magkita sa isang lumang coffee shop malapit sa parke. Ang amoy ng bagong giling na kape ay tila nagbigay sa amin ng kaunting kaginhawaan sa gitna ng kaguluhan. Umupo kami sa isang mesa sa tabi ng bintana, kung saan tanaw ang mga taong naglalakad at ang nagbabagong kulay ng mga dahon. Bakit kaya tayo pinili ni Alex? Tanong ni Clara habang iniikot ang kanyang tasa ng kape. Ano ang nakita niya sa atin na hindi natin nakikita sa ating mga sarili? Hindi ko rin alam, sagot ko. Tinatangkang basahin ang kanyang reaksyon. Pero alam kong may dahilan siya. Baka ito ang paraan niya para magtiwala sa atin. Habang nag-uusap kami, muling bumalik sa aking isipan ang huling mensahe ni Alex. Isang cryptic na pahayag na puno ng simbolo at mga numerong hindi namin lubos maunawaan. Sinikap naming isa-isahin ang bawat detalye, ngunit tila ba ang bawat pagsubok ay mas nagiging komplikado. Sa kabila ng aming pag-aalinlangan, natagpuan namin ang aming sarili na patuloy na nagtutulungan. Isang estranghero sa isa't isa, ngunit nagkakaisa sa layuning alamin ang katotohanan. Nagpatuloy kami sa pagsusuri ng mga dokumento at litrato na iniwan ni Alex, na may pag-asang makahanap ng sagot. Hanggang sa isang araw, may nadiskubre kami na nagbukas ng bagong kabanata sa aming investigasyon. Isang lumang mapa na may mga marka at simbolo. Ipinakita ito ni Clara sa akin na may halong kaba at pananabik sa kanyang mukha. Ito ba ang hinahanap natin? Tanong niya habang pilit na binabasa ang mga nakasulat. Tila baga lumuwag ang aking dibdib. Baka ito na nga. Kailangan nating sundan ang mga marka. Sinimulan naming iplot ang aming susunod na hakbang. Ang mga marka sa mapa ay nagdala sa amin sa iba't ibang lugar sa lungsod. Mga lugar na tila walang kahulugan, ngunit alam naming bawat isa ay may kinalaman sa lihim ni Alex. Sa gitna ng aming paglalakbay, naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam na may nagmamasid sa amin. Parang may mga mata sa dilim na tila ba bawat galaw namin ay sinusubaybayan. Sinabi ko ito kay Clara at nagpasya kaming maging mas maingat sa aming mga kilos. Hanggang sa isang gabi, sa aming paglalakad sa madilim na kalye, narinig namin ang mga yabag mula sa likuran. Mabilis, parang nagmamadali. Nagtinginan kami ni Clara, parehong nag-aalala. May sumusunod sa atin, bulong niya, at hindi ko maiwasang maramdaman ang pagtaas ng aking adrenaline. Nagpalitan kami ng mga sinyas at nagdesisyon na bumilis ng lakad. Ngunit habang tumatagal, ang mga yabag ay mas lalong nagiging malapit. Sa isang iglap, nakita namin ang isang anino sa likod ng isang poste, isang figura na hindi namin maaninag. Bago pa man kami makapagdesisyon, bigla kaming nakaramdam ng matinding takot. Ang figura ay lumapit at sa kabila ng aming pag-aalinlangan, nakita namin ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Alex, halos hindi ko maipaniwala ang aking sarili sa aking nakita. Ikaw ba yan? Ngunit bago pa man siya makasagot, bigla siyang tumakbo palayo, na tila ba may nais ipahiwatig ngunit hindi magawa. Naiwan kaming tulala ni Clara, hindi alam kung ano ang susunod na hakbang. Ang lahat ng aming pinaghirapan ay tila ba nagbago sa isang iglap. Hindi ko alam kung papaano namin haharapin ang pagsubok na ito, ngunit alam kong hindi pa ito ang katapusan. Sa kabila ng mga tanong na bumabalot sa aming isipan, isang bagay ang naging malinaw. Hindi kami nag-iisa sa aming paglalakbay. At sa kabila ng panganib, alam kong ito ang simula ng mas malalim na pagsisiyasat. Ang mga hakbang namin ni Lara
ay nag-aalangan habang papalapit kami sa lumang bahay na tinitirhan ni Hector. Ang kaibigan ko na tila ba ay may hawak na susi sa lahat ng misteryo ng mga nagdaang linggo. Ang sikat ng araw ay unti-unting naglalaho sa likod ng mga ulap, nagdadala ng malamlam na liwanag na tila ba nagpapahiwatig ng paparating na panganib. Nang marating namin ang pintuan, nagkatinginan kami ni Lara. Sa kabila ng pagiging estranghero sa isa't isa, nararamdaman ko ang koneksyon na tila ba hinuhubog ng mga pangyayari. Kumatok ako ng marahan at agad na bumukas ang pinto. Ang mukha ni Hector ay puno ng pag-aalala, ngunit may kasamang pag-asa. "Pumasok kayo," sabi niya, tumabi upang kami makapasok. Ang bahay ay puno ng lumang kasangkapan, ngunit ang atmosfera nito ay may kakaibang init na tila ba nagsusukob sa amin mula sa labas. Umupo kami ni Lara sa maliit na sofa. "Hector, kailangan naming malaman ng lahat," sabi ko, diretso sa punto. "Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit kami ang napili mo?" Tumingin si Hector kay Lara at sa akin. May nakita ako sa pagitan ng mga sulat ni Samuel. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang impormasyon, pero may kinalaman ito sa isang lihim na organisasyon. Isang grupo na matagal nang nagtatago sa anino. At ikaw, Mark, ay may koneksyon sa isa sa mga miyembro nito. Halos hindi ako makapaniwala. "Ano ang ibig mong sabihin?" Tanong ko, labis ang pagkagulat. Bago pa man tayo naging magkaibigan, ang ama mo, Mark, ay bahagi ng grupong iyon. Hindi ko alam ang buong kwento, pero nasa panganib kayo ni Lara. Ang mga taong ito ay hindi nagbibiro. Naramdaman ko ang paglamig ng paligid. Hindi ko alam ang tungkol sa organisasyong iyon sa anumang lihim na sangkot ang aking ama. Lalong bumigat ang pakiramdam ko habang iniisip ang maaaring mangyari. "Lara," sabi ni Hector, "ang lihim na hawak mo ay maaaring makatulong sa amin. Ang mga dokumento na nakuha mo mula sa lumang bahay ng iyong lolo ay may mga pangalan at transaksyon na hindi maipaliwanag. Ang mga ito ay konektado sa grupo." Tumango si Lara, kita ang determinasyon sa kanyang mga mata. "Ibinigay sa akin ng lolo ko ang mga dokumento bago siya pumanaw. Sinabi niya na ingatan ko ito, na para bang mahalaga ito sa kinabukasan." Sa gitna ng aming usapan, may kumatok sa pinto. Nagulat kaming lahat at agad na tumayo si Hector upang tingnan kung sino ang nasa labas. Nang buksan niya ang pinto, isang lalaking matangkad, nakasuot ng itim na Amerikana, ang bumungad. Ang mukha nito ay hindi ko maaninag dahil sa liwanag mula sa labas. "Hector," sabi ng lalaki, tila ba pamilyar ito kay Hector. "Oras na." Tumingin si Hector sa amin, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. "Mark, Lara, kailangan niyong umalis. Hindi kayo ligtas dito." Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Sa isang iglap, ang aming mga buhay ay tila ba naipit sa isang mas salimuot na web ng misteryo. Nagmadali kaming lumabas ng bahay, hinahabol ng damdaming hindi ko maipaliwanag. Habang naglalakad kami ni Lara sa kalsada, nag-uusap kami ng mahina, nagtatangkang intindihin ang sitwasyon. "Ano sa tingin mo ang mangyayari ngayon?" Tanong ni Lara, halata ang takot sa kanyang tinig. "Hindi ko alam," sagot ko, "pero kailangan nating malaman ang buong kwento. Ang dokumento, ang koneksyon ng ama ko, at ang lihim na organisasyon. Hindi tayo pwedeng tumigil hanggat hindi natin ito nalalaman." Bago pa man kami makalayo, narinig namin ang isang malakas na pagsabog mula sa direksyon ng bahay ni Hector. Napatingin kami ni Lara at ang aming mga mata ay puno ng takot. Ang bahay ay nasusunog at sa kabila ng mga naglalagablab na apoy, nakita namin ang anino ng lalaking naka-Amerikana. Naglalakad palayo sa lugar. "Hector!" sigaw ni Lara, ngunit alam namin pareho na wala na kaming magagawa. Ang alaala ng aming bagong kaibigan ay nasira kasama ng mga piraso ng bahay. Habang nakatayo kami roon,
natanto ko na hindi na kami mga estranghero. Sa gitna ng panganib at misteryo, kami ay naging kaibigan. Nagkakaisa sa isang layunin na humahamon sa amin na tuklasin ang katotohanan sa likod ng mga lihim na hindi namin inaasahan. Ngunit isang tanong ang naiwan sa aking isipan. Sino ang lalaking iyon at bakit tila ba siya ang may hawak ng susi sa aming kapalaran? Ang sagot, alam kong kailangang tuklasin namin ni Lara. Sama-sama, sa kabila ng lahat ng panganib na naghihintay. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi ko pa rin lubos maisip kung paano kami narating dito ni Lila. Ang babaeng estranghero na minsang bumungad sa akin sa isang madilim na eskinita. Ngayon ay kasama ko sa isang masalimuot na sitwasyon na tila walang katapusan. Ang lihim ng kaibigan namin na si Miguel ang nagtulak sa amin sa mga kaganapang ito at ngayon ay parang wala nang balikan. Nasa isang lumang bahay kami sa labas ng lungsod na tila pinabayaan ng panahon. Ang mga pader nito ay nasasabuyan ng alikabok at ang sahig ay tila umuungol sa bawat hakbang namin. 2 linggo na kaming nagtatago dito, nagmamasid at nag-iisip ng plano. Sa kabila ng panganib, nararamdaman kong hindi kami mag-iisa. Iba ang dating ng hangin, may kakaibang kilabot na dumadaloy sa paligid. Nilapitan ko si Lila na abala sa pagtingin sa mga lumang dokumento na iniwan ni Miguel. May nakita ka ba? Tanong ko, sinusubukang basagin ang katahimikan. Hindi pa rin, sagot niya, kita ang pagod sa kanyang mga mata. Pero may isang bagay na bumabagabag sa akin. Bakit ganito kahalaga ang mga dokumentong ito kay Miguel? Napabuntong hininga ako, ang isip ko ay tumatakbo sa mga alaala ng aming pagkakaibigan kay Miguel. Noon ay hindi ko inaakala na ang kanyang buhay ay magiging isang misteryo na magdadala sa amin sa bingit ng panganib. Hindi ko rin alam, pero kailangan natin itong alamin bago pa tayo maunahan ng mga taong humahabol sa atin. Napatingin si Lila sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Alam mo, kahit estranghero tayo sa isa't isa, nararamdaman kong may koneksyon tayo. Parang sinadya ng tadhana na magtagpo tayo para sa lihim na ito. Tumango ako, sumasang-ayon sa kanyang sinabi. Sa kabila ng hindi pagkakakilala, nararamdaman kong may tiwala ako kay Lila. Isang tiwala na hindi ko maipaliwanag, ngunit tila likas na bahagi ng aming sitwasyon. Bigla, narinig namin ang pagkaluskos sa labas. Pareho kaming natigil, ang aming mga katawan ay biglang nag-ingat. Lumapit kami sa bintana, maingat na sinisilip ang paligid. May mga anino na gumagalaw sa dilim at alam namin na hindi ito basta-basta. Ang mga taong humahabol sa amin ay narito na. Kailangan na nating umalis, bulong ni Lila. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi na tayo ligtas dito. Mabilis kaming nag-impake ng mga dokumento at iba pang mahahalagang bagay. Habang lumalabas kami sa likod ng bahay, naririnig namin ang mga yapak ng mga taong nagmamadali. Alam namin na oras na upang kumilos. Sa pagtakbo namin sa kakahuyan, naririnig ko ang tibok ng aking puso sa aking mga tainga. Ang madilim na paligid ay tila nagiging mas nakakatakot sa bawat hakbang, ngunit hindi kami maaaring tumigil. Ang lihim ni Miguel ang aming gabay, ang aming kumpas sa gitna ng kaguluhan. Nang marating namin ang isang maliit na clearing, tumigil kami upang magpahinga. Pareho kaming hingal na hingal, ngunit hindi namin pinayagan ang takot na lamunin kami. Sa gitna ng katahimikan, nagulat kami nang may biglang tumunog mula sa isa sa mga dokumento na dala ni Lila. Isang bagay na hindi namin inaasahan. Binuksan niya ito at nagulat kami sa aming nakita. Isang maliit na device ang nakatago sa loob ng papel, tila isang recorder. Pindutin ni Lila ang play button at biglang bumungad ang boses ni Miguel. Kung naririnig niyo ito, ibig sabihin ay nasa panganib ako. Sabi ng boses, puno ng tensyon. Ang mga dokumentong ito ay may lihim,
na kailangang itago mula sa kanila. Pero may isang bagay na hindi niyo alam, isang bagay na magpapabago sa lahat. Napatingin kami ni Lila sa isa't isa. Ang aming mga mata ay puno ng pagtataka. Ano pa ang hindi namin alam? Anong lihim ang tinutukoy ni Miguel na magpapabago sa lahat? At sa huling bahagi ng mensahe, isang pangalan ang bumanggit na nagpatigil sa aming mga puso. Isang pangalan na hindi namin inaasahan. Ang isang taong akala namin ay kaibigan, ngunit sa katotohanan ay ang kalaban. Siya ang nasa likod ng lahat, bulong ni Miguel sa recorder. Bago pa man namin marinig ang buong pangalan, biglang may sumabog na liwanag mula sa likuran namin. Isang nakasisilaw na liwanag na nagpatigil sa aming paghinga. At sa gitna ng kaguluhan, nararamdaman kong nagsisimula na ang tunay na labanan. Ang laban para sa katotohanan at ang laban para sa aming mga buhay. Ako ay nakatayo sa isang madilim na eskinita. Ang mga ilaw mula sa mga poste ay tila naglalaro ng liwanag at anino sa mga dingding. Pakiramdam ko'y parang bumalik ako sa umpisa ng lahat, kung saan ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Pero ngayon, may kasama na akong lumalakad sa tabi ko, si Clara, ang babaeng estranghero na naging kakampi ko sa hindi inaasahang pagkakataon. Sigurado ka bang dito tayo dapat magpunta? Tanong ni Clara habang maingat siyang umiiwas sa mga basag na bote na nakakalat sa daan. Oo, ito ang sinabi ni Leo sa huling sulat niya. Ang huling pag-uusap namin, sagot ko, pilit na pinapaalala sa sarili ang bawat detalyeng ibinigay ng kaibigan. Ang lihim na iniwan ni Leo ay para sa amin ni Clara, dalawang estranghero na nagkaisa sa isang layunin. Ang kalungkutan sa paligid ay tila bumabalot sa akin, pero sa kabila nito, may kakaibang sigla akong nararamdaman. Ang posibilidad na matuklasan ang katotohanan ay nagbibigay lakas sa bawat hakbang. Sa bawat paglapit namin sa dulo ng eskinita, palakas ng palakas ang tibok ng aking puso. Napansin ko ang isang lumang pintuan sa pader, halos natatakpan ng mga lumot at alikabok. Nasa harap kami nito, ito ang lugar na tinukoy ni Leo. Sa kabila ng takot, alam kong hindi ako nag-iisa. Si Clara ay tumingin sa akin at sa isang iglap, nagkaintindihan kami na ito na ang dapat naming pasukin. Binuksan ko ang pintuan, nag-ingay ito na parang matagal nang hindi nagagamit. Ang loob ay tila isang lumang opisina, puno ng mga papel na nagkalat at mga gamit na sira na. Sa gitna ng silid, may isang kahon na tila bagong lagay lang doon. Ito ang sigurado kong iniwan ni Leo para sa amin. Lumapit kami sa kahon at sa pagbukas ko nito, bumungad ang isang maliit na notebook. Maraming sulat na nakatupi at isang lumang susi. Ang mga sulat ay may pangalan namin, isang sulat para sa akin at isa para kay Clara. Binasa ko ang akin. Ang mga salita ni Leo ay puno ng pag-aalala pero may kakaibang katiyakan. Sinabi niya na may isang bagay na hindi niya kayang itago, isang lihim na dapat naming malaman. Ang susi ay para sa isang lumang safety deposit box sa bangko kung saan nakatago ang lahat ng ebidensya na maglalantad sa mga taong nagbabalak ng masama. Mayroon akong pakiramdam na ito ay mas malaki kaysa sa inaakala natin, sabi ni Clara habang binabasa ang kanyang sulat. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit may determinasyon din. Kailangan natin itong gawin, hindi lang para kay Leo, kundi para sa lahat ng maaaring maapektuhan. Tumango ako, alam kong tama siya, ngunit habang iniisip ko ang susunod na hakbang, biglang may narinig kaming ingay mula sa labas ng pintuan. Mga yabag na mabilis, papalapit sa amin. Napatigil kami, ang mga mata namin ay nagtagpo. Alam namin na hindi kami nag-iisa sa lugar na ito. Sa isang iglap, bumukas ang pintuan at bumungad ang isang anino. Isang lalaki, hindi namin kilala, ngunit may hawak na baril. Huwag kayong kikilos, sabi niya.
Ang tinig ay puno ng banta. Ang mga mata niya ay nakatuon sa kahon na nasa lamesa. Napatigil kami, pilit na iniisip ang susunod na gagawin. Hindi ko akalaing ganito ang mangyayari. Akala ko'y kami lamang ang naglalakad sa landas ni Leo. Pero ngayong may ibang tao na nagmamasid at nagbabantay, alam kong mas delikado ang sitwasyon kaysa sa inaakala. Alam ko kung ano ang hinahanap niyo, sabi ng lalaki, habang unti-unting lumalapit sa amin, at hindi ko hahayaang makuha niyo ito. Ang pag-asa ay parang kandilang malapit ng maubos, ngunit sa kabila nito, naramdaman ko ang init ng determinasyon ni Clara. Alam kong hindi namin susuko, hindi namin hahayaang ang mga lihim ni Leo ay manatiling nakatago sa dilim. Sa huling sandali bago kami tuluyang napalibutan ng takot, naramdaman kong may ibang bagay sa loob ng kahon. Isang bagay na hindi ko napansin kanina. Isang maliit na papel, nakatupi at nakasingit sa gilid ng notebook. Mabilis ko itong kinuha at sa pagbukas ko, bumungad ang mga salitang hindi ko inaasahan. Ito ay isang pagsubok, nakasulat. Kung sino ang tunay na nagmamahal sa katotohanan, siya ang magtatagumpay. At sa paglingon ko kay Clara, alam ko na ang aming laban ay magsisimula pa lamang. Mula sa opisina ng aking inaasahang kalmadong pagtulog, ngayon ay napuno ng alingawngaw ng mga pangyayari. Ang misteryo sa likod ng pagkawala ni Martin, ang kaibigan na nagugnay sa akin kay Lara, ay tila isang buhol na hindi ko mahanap ang dulo. Ang aking palad ay nanlalamig sa kaba habang sinuri ko ang mga dokumentong naiwan niya. Sa bawat pahina, tila may bumubulong na lihim na hindi ko pa ganap na nauunawaan. Si Lara ay nakaupo sa kabilang bahagi ng mesa. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at pag-aalala. Sa kabila ng aming pagiging estranghero sa isa't isa, nawala ang distansiya sa aming pagitan. Ang kabuuan ng aming mga karanasan nitong mga nakaraang araw ay naghatid sa amin sa isang hindi inaasahan na pagkakaibigan. Sa aming pagtutulungan, nadarama ko ang kanyang tapang na nag-uudyok sa akin na hindi sumuko. May natuklasan ka ba? Tanong ni Lara, ang kanyang boses ay may bahagyang panginginig. May ilang pahiwatig dito, sagot ko, habang tinuturo ang isang pahina sa pagitan ng mga dokumento. Tila ito ay isang listahan ng mga pangalan. Hindi ko alam kung sino-sino sila, ngunit may palagay ako na may kinalaman sila sa pagkawala ni Martin. Si Lara ay yumuko upang mas maingat na suriin ang mga pangalan. Ang mga pangalan na ito, parang pamilyar, bulong niya. Teka, may naalala ako. Isa sa mga ito ay nakilala ko sa isang pagtitipon na dinaluhan ko noong isang buwan. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa pag-unawa. May hawak silang isang lihim, isang bagay na hindi dapat lumabas sa publiko. At sa tingin ko, iyon ang dahilan kung bakit naglaho si Martin. Mayroon siyang alam na hindi dapat niyang malaman. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang kidlat. Ang mga pangyayari ay nagiging mas malinaw, ngunit kasabay nito ay mas komplikado. Ang misteryo ay lumalalim, at ang panganib ay tila lumalapit sa amin. Ngunit sa kabila ng takot, nadama ko ang hindi matitinag na determinasyon na bumuo ng larawan ng katotohanan. Habang patuloy naming pinapanday ang mga piraso ng puzzle, biglang tumunog ang cellphone ni Lara. Ang kanyang mukha ay sumalamin ng pag-aalala habang binasa niya ang mensahe. Ito ay mula sa isang hindi kilalang numero. Sabi niya, ipinakita ang text message sa akin. Ang mensahe ay nagsasabing, alam mo na ba kung sino ang dapat mong pagkatiwalaan? Huwag mong kalimutan ang mga sumasalungat sa iyo. Ang mga salita ay bumalot sa akin ng kaba. Sino ang nagpadala nito at ano ang kanilang intensyon? Sa sandaling iyon, nadama ko ang bigat ng aming sitwasyon. Ang aming narating sa pag-unawa ay tila isang panganib na nagbabanta sa amin mula sa likod ng mga anino. May ideya ka ba kung sino ito? Tanong ko kay Lara
umaasa na may sagot siya kahit sa kaunting bahagi ng misteryo. Umiling siya, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Wala akong ideya, ngunit ang alam ko, hindi tayo dapat magpatuloy ng mag-isa. Ang lihim na ito ay mas malaki kaysa sa inaakala natin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang paglipas ng oras na tila isang mabigat na pasanin. Ang oras ay patuloy na tumatakbo at kami ay nagkukulang na sa oras upang matuklasan ang katotohanan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang aming pagkakaibigan ay nagbigay lakas at pag-asa. Sa pagkakaisa, alam ko na hindi kami susuko. May kailangan tayong gawin, sabi ni Lara. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi tayo dapat matakot sa kung ano ang nasa likod ng mga lihim na ito. Tumango ako, ang aking puso ay puno ng tapang na nagmula sa aming pagkakaibigan. Oo, hindi tayo susuko. Kailangan nating hanapin ang katotohanan at ilabas ito. Sa aming pag-uusap, tila may bumangon na bagong pag-asa. Ngunit sa likod ng pag-asang ito, nadama ko ang pagdating ng isang bagong pagsubok. Sa aming pag-aalis, ang pinto ng opisina ay biglang bumukas at isang pamilyar na mukha ang lumitaw. Si Martin. Habang nakatayo siya sa pasukan, ang kanyang ekspresyon ay puno ng pag-aalala at pag-aalala. Alam ko kung bakit kayo nandito. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng kabigatan. May kailangan kayong malaman, isang bagay na magbabago sa lahat. Sa paglapit ni Martin, ang aming mga puso ay puno ng pag-aalala. Ngunit kasabay nito ay pag-asa na ang aming paghahanap ay malapit nang matapos. Ngunit sa kanyang paglapit, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na tila bumabalot sa amin. Ang kanyang susunod na sasabihin ay para bang isang sumpa na magbabago sa lahat ng aming nalalaman. Ang kwento namin ay hindi pa tapos, na ang bawat hakbang ay magdadala sa amin sa mas malalim na misteryo na hindi namin inaasahan sa simula. Ngunit sa kabila ng lahat, ang aming pagkakaibigan ay ang aming liwanag sa dilim.